Ganitong kakanin naman po yung subukan nyo. Bukod sa matutuwa na yung inyong buong pamilya dahil napakasarap po nito, papatok rin pong pang negosyo. Simple lang yung mga sangkap, ganun na rin po yung proseso. Sa isang pan, pagsamasamahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Dito po ang gamit natin ay glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas. Gumamit rin po tayo rito ng coconut cream or yung ating kakanggata. Kung sakaling coconut milk lang po yung available sa inyo, gawin nyo na lang pong 3 cups at huwag na po kayo maglagay pa ng tubig. Then yung inilagay po natin ritong condensed milk, pwede nyo pong i-adjust, depende na po sa inyong preference. Kung gusto nyo pong bawasan yung tamis or dagdagan pa. I-mix lang po natin mabuti bago po natin ito isasalang sa ating kalan na ang lakas ng apoy nasa kalagitnaan po ng medium to medium low heat. Huwag pong pakalakasan nang sa ganon hindi naman po ito bigla ang mamuo at maluto pong mabuti yung ating bigas, ganon na rin po yung ating gata. Dito po, para lang po sa karagdagan yung idea, nag-umpisa po ako mag-oras mula po nung isinalang natin ito sa ating kalan, hindi pa po ito umiinit or kumukulo. Much better nga rin po pala kung huwag na po natin itong titigilan pa sa paghahalo dahil ilang minuto lang maluluto na po agad itong ating kakanin. Kapag ganito na po yung consistency, magdadagdag na po tayo ng magbibigay flavor dito po sa ating kalamay. Dito po ang ilalagay natin ay cream style corn, pero kung sakaling ang available sa inyo ay whole kernel corns, pwedeng din naman po yung inyong gamitin. Haluin lang pong mabuti at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagluluto. Aabutin lang naman po tayo rito ng 25 minutes. Ang indikasyon po na luto na po itong ating kalamay mais. Kapag nag-uumpisa na po itong maging oily, gawa po nung nilagay nating kakanggata at ganitong medyo pumuputok-putok na. Gumamit po ako rito ng 500 ml na microwavable tubs. Naglagay po ako ng dahon ng saging dahil available naman po ito sa akin. At dito sa ating recipe, 5 tubs na po ng ating kalamay mais yung ating malalagyan. Depende na po ito sa inyo, pwede po kayong mag-toppings ng grated cheese or ng latik. And charan! Heto na po mga palalabs ang ating kalamay mais. Na talaga naman pong saktong-sakto lang yung lasa, may tamang-tamang tamis at creaminess na nanggaling po dun sa ating kakanggata. Magandang pang negosyo, hindi po kayo mahihiyang ibenta dahil napakasarap po ng lasa. Nagbigay po ako ng full costing para maging batayan nyo lang po sa ating naging puhunan at kung magkano nyo po ito pwedeng ibenta, pero still nakadepende pa rin po ito sa inyo, lalo na at magkakaiba po yung lugar natin, magkakaiba po yung presyo ng ating mga bilihin.